Isang 19 anyos na babae ang natagpo ang hubot-hubad at wala ng buhay. Nagpapahiwatig na hinalay muna to bago tuluyang iniligpit. Sa kabila ng napakaraming clue sa pinangyarihan, nahirapan pa rin ang mga pulis na matukoy ang may sala hanggang sa nakatanggap sila ng isang tip galing sa hindi nagpakilalang indibidwal. Saka pa nila na pagtantong nasa harapan lang pala nila ang totoong salarin. Paano to nangyari? Paano nito nagawang malinlang ang lahat at ano ang kanyang taktikang ginamit? Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isang insidenteng nangyari sa Alaska. Sino ang salarin at bakit? Ang babaeng natagpo ang wala ng buhay ay kinilala sa pangalang Sonia, isang 19 years old lang nang maganap ang insidente. Ipinanganak noong April 13, 1984. Lumaki siya sa isang nayon sa Alaska na may populasyon na wala pang 600 katao. Gayunpaman, mula sa murang edad, hinangad na ng dalagang makapunta sa kabilang dako ng daigdig. Pangarap niyang makapag-aaral ng kolehiyo sa Hawaii pagkatapos ng high school. Hindi mayaman ang pamilya ni Sonia, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para mabayaran na ang lahat ng gastusin niya sa kolehiyo ng mag-isa. Sa edad na 16, nakipagsapalaran na ang dalaga sa Nome, isang mas maunlad na bayan sa Alaska. Walang sawa siyang nagtatrabaho at nag-aaral sa loob ng 3 taon. Sa pamamagitan ng labis niyang pagsusumikap at pagiging sobrang matipid, sa wakas ay nakaipon si Sonia ng sapat na pera upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap na makapagkolehiyo. Pero ilang linggo lang bago siya nakatakdang magsimulang mag-aral, hinalay siya tinapos ng walang awat hindi pa nakikilalang salarin. Winasak nito ang posibilidad na matupad ng dalaga ang pangarap na makapagkolehiyo. Linggo, August 10, 2003. Inanyayahan si Sonia at ang kanyang ka-roommate sa isang kasiyahan. Dahil sa may trabaho kinabukasan, bandang hating gabi, nagpasya ang dalagang bumalik na sa kanyang dormitoryo para makapagpahinga. Ayaw makadistorbo sa kasiyahan ng kanyang mga kaibigan, umuwi siyang mag-isa sa halip na hilingin ang kanyang ka-roommate na sumama na sa kanya. Ang Nome ay may populasyon na wala pang 4,000 katao. Karamihan ay mga katutubo sa simpleng istrukturang panlipunan kung saan magkakakilala ang karamihan. Dahil sa kilala namang ligtas ang bayan, hindi na nag-alala para sa kanyang kaligtasan ang mga kaibigan nang sabihin nitong uuwi na lang siyang mag-isa para magpahinga. Lingid sa kanilang kaalaman, yun na pala ang huli niyang paalam. Kinaumagahan, umuwi na ng dorm nila ang ka-roommate ni Sonia, pero hindi nito nakita ang dalaga. Nang dumating ang oras ng trabaho, wala pa rin si Sonia. Hindi rin matawagan ang cellphone nito. Sa pag-aalala, agad na iniulat ng ka-roommate ni Sonia na nawawala ang dalaga. Matapos malaman ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, sinuri muna ng mga pulis ang tinutuluyan ni Sonia. Naandun pa rin ang pasaporte, mga personal na dokumento at ang bank card ng dalaga. Kaya't ni-rolled out ng mga pulis ang posibilidad na umalis siya ng Nome. Kasunod nito, agad na sinimulan ng mga pulis ang isang formal na paghahanap. Dahil sa maliit lang ang Nome at ang katotohanang ang mga pulis ay mga lokal, pamilyar sila sa lugar, kaya't nakatulong ito ng malaki sa panahon ng paghahanap. Bandang 9:00 ng gabi noong August 13, natagpuan ng mga pulis si Sonia sa isang masukal na liblib. Sa kasamaang palad, isa na siyang malamig at wala ng buhay ng matagpuan. Nakahandusay sa isang hukay ang hubad at wala ng buhay na si Sonia. Puno ng pasa ang mukha at ang katawan ng dalaga. Sa resulta ng pagsusuri sa katawan ni Sonia, buhay pa ang dalaga ng hinalay at isang tama ng bala sa ulo ang dahilan ng pagpanaw nito. Ngayon, naging lugar na ng karahasan ang dating tahimik na bayan ng Nome, kaya't hindi pwedeng maging kampante ang kanilang mga pulis. 8 lang lahat ang membro ng kapulisan ng Nome at lahat sila ay nagsisikap at nakatuon sa paglutas ng kasong to at sa pagdakip sa salarin sa lalong madaling panahon. Matapos suriin ang pinangyarihan, nakakita ang mga otoridad ng mga bakas ng gulong sa malapit at isang piraso ng sanga ng kahoy na may asul na pintura ng kotse. Malamang ay aksidente nitong nagasgas ang sasakyan ng dumaan. Dahil sa liblib ng lugar, na halos wala namang dahilan ang sinuman para magmaneho doon,
paunang hinuha ng mga pulis ay asul ang ginamit na kotse ng salarin. Dahil sa hinalay si Sonia, nakatuon na lang ang mga pulis sa mga lalaking may asul na kotse na maaaring may interes sa dalaga. Dahil dito, napadpad ang mga pulis sa isang lalaking nagngangalang Donnie. Ayon sa impormasyon, matagal nang nililigawan ni Donnie si Sonia. Kahit na magalang na siyang tinanggihan ng dalaga, patuloy pa rin ang panunuyo ni Donnie sa kanya. Madalas pang nakangiti ng nakakaloko sa mga larawan ng dalaga. At dahil sa may blue pickup truck si Donnie, ginawa siyang pangunahing pinaghihinalaan. Kaya't agad siyang dinala ng mga pulis para sa pagtatanong. Gayunpaman, halatang hindi nakikipagtulungan si Donnie sa interogasyon. Sinabi niyang wala siya sa bayan nung panahong yun, pero nang tanungin kung nasaan siya nang maganap ang insidente, umiwas ng tingin si Donnie at hindi na makasagot ng maayos. Nagpapahiwatig na mayroon siyang tinatago. Dahil dito, mas lalong lumaki ang hinala sa kanya ng mga pulis. Isang araw matapos ang pagtatanong, kumuha ng search warrant ang mga pulis para halughugin ang bahay ni Donnie. Nakakita ang mga pulis ng maraming kahina-hinalang mga bagay sa loob. Sa likod bahay nito, naroon ang asul na pickup truck at isang paris ng puting sapatos na may mantsa ng dugo. Isang piraso ng hindi napabasang asul na tela na may marka din ng mga mantsa ng dugo at 3 ripling gamit sa pangangaso na may mga mantsa din ng dugo. Dahil sa mga ebidensyang ito, halos nakakatiyak na ang mga pulis na si Donnie talaga ang salarin. Kaya't muli siyang dinala sa istasyon para sa karagdagang pagtatanong. Saka isinailalim sa pagsusuri ang mga ebidensyang natagpuan sa kanyang tahanan. Dahil sa itinuturing na ngayon si Donnie bilang pangunahing pinaghihinalaan, malupit na ngayon na ang naging interogasyon sa kanya ng mga pulis. Kumbinsido sila na siya talaga ang may sala. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, inamin ni Donnie na ang dugong natagpuan sa kanyang tahanan ay hindi dugo ng tao kundi mula sa baboy ramo. Ipinaliwanag niyang nung panahon ng insidente, nangangaso siya sa labas ng bayan. Hindi niya binanggit ang pangangaso nung unang interogasyon dahil sa kawalan ng lisensya sa pangangaso, kaya naman pinili niya tong itago. Bagaman kapanipaniwala ang paliwanag ni Donnie, hindi pa din lubos na kumbinsido ang mga pulis. At napagpasyahan na antayin na muna ang mga resulta ng pagsusuri sa ebidensya bago magdesisyon. Di naman nagtagal dumating ang nasabing resulta. Kinukumpirma nito na totoo ang sinabi ni Donnie na ang dugo ay mula sa baboy ramo at hindi sa tao. Bukod pa dito, hindi din tugma ang mga bala ni Donnie sa balang natagpuan sa ulo ng dalaga. Ibig sabihin, hindi si Donnie ang salarin, kaya't pinalaya na rin siya ng mga pulis. Tungkol naman sa kanyang hindi otorisadong pangangaso, pansamantala muna itong isinantabi ng mga pulis at sinabihan siyang maghintay na lang para sa karagdagang investigasyon. Bagamat hindi nagbunga ang pagsisiyasat, naniniwala pa rin ang mga pulis na ang asul na kotse ang susi para malutas ang nangyari kay Sonia. Dahil dito, naglunsad ang mga pulis ng komprehensibong survey sa lahat ng sasakyan sa maliit nilang bayan. Dahil sa katamtamang populasyon, mabilis lang nilang natukoy ang isang kahina-hinalang sasakyan. At sa pamamagitan ng pagsuri sa impormasyon ng plaka ng nasabing sasakyan, nalaman nilang Benjamin ang pangalan ng may-ari nito, isang 23 years old na hindi taga-Nome. Siya lang din ang hindi residente sa bayan. Pumunta si Benjamin sa Nome dahil doon nakatira ang kanyang kasintahan. Ang kanyang kotse ay isang asul na sedan. Dahil sa hindi siya taga-Nome at sa tiyempo ng insidente, likas na naghinala sa kanya ang mga pulis. Matapos magsagawa ng detalyadong investigasyon kay Benjamin, natuklasan ng mga pulis sa pamamagitan ng kanyang travel records na dumating si Benjamin sa Nome noong hapon ng August 12. At sa resulta naman ng pagsusuri sa katawan ni Sonia, iminumungkahi nitong madaling araw ng August 11 pumanaw ang dalaga. Maliwanag na hindi pa din si Benjamin ang responsable. Muli na namang nabigo ang investigasyon, pero hindi pa din tumigil ang mga pulis. Patuloy na itinuloy ang mga lead na may kaugnayan sa asul na kotse. Sa kabila ng paghahanap sa lahat ng mga residente ng bayan, wala pa din silang mahanap na anumang asul na sasakyan. Sa populasyong mas mababa pa sa 4,000 katao, kunti lang din ang sasakyan sa bayan, kaya't imposibleng mayroon silang nakaligtaan. Nagkamali kaya sila?
Baka naman hindi talaga asul ang sasakyang gamit ng may sala. Nang nawawalan na ng direksyon ang pagsisiyasat ng mga pulis, isang tawag naman sa telepono ang biglang nagpabago sa lahat. Isang araw noong September 2003, humigit kumulang isang buwan pagkatapos ng insidente. Nakatanggap ang pulis ng tip sa hindi nagpakilalang tao. Isang babae ang tumatawag. Ayon sa kanya, nakita niya si Sonia nung gabi ng insidente. Sinabi niyang habang nagtatapon siya ng basura, nagkataong nakita niya ang dalaga. Nagbatian silang dalawa bago nito napansin ang isang sasakyan ng pulis na pumarada sa harap ni Sonia. Saglit munang nag-usap sina Sonia at ang nagmanihong pulis bago ito sumakay ng sasakyan at umalis. Kaya lang hindi nasulyapan ng babae ang mukha ng naturang pulis. Inamin niyang hindi siya kaagad lumapit sa himpilan dahil sa takot, pero nasaksihan niyang nahihirapan na ang mga pulis na mahuli ang salarin at hindi niya rin kayang tiisin na hindi mabigyan ng hustisya ang dalaga. Natigilan ang pulis na nakatanggap ng tawag pero napaisip din siya. Ang mga police cars nila noon ay may asul at puting kulay. Ang kulay asul na natagpuan sa pinangyarihan ay maaaring mula sa sasakyan ng pulis. At ang pulis na nagpasakay kay Sonia nung gabi ng insidente ay maaaring ang siyang tunay na salarin. Kaya pala hindi nila mahanap-hanap ang asul na kotseng may kinalaman sa insidente. Nasa harapan lang pala nila ang may kagagawan ng kalupitan kay Sonia. 8 pulis lang sa kabuuan mayroon ang bayan ng Nome at tinuturing sila ng mga residente bilang mga anghel na tagapag-alagang tinitiyak ang kaligtasan ng komunidad. Lubos silang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. At ang walang sawang pagsisikap ng mga opisyal na to sa nakalipas na buwan ay umani ng pinakamataas na paggalang mula sa publiko. Kaya't sino ang mag-aakalang kabilang pala sa kanila ang salarin. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, hindi ibinahagi ng pulis na nakatanggap ng tawag ang impormasyong yun sa iba. Sa halip ay direkta itong nagsumbong sa hepe ng pulisya. Agad na nagsagawa ang dalawa ng tahimik na pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagsusuri sa duty records. Natukoy nila na ang mga opisyal na naka-duty nung gabi ng insidente ay sina Paul 36 years old at Owens 42 years old. Isa-isa silang tinanong ng hepe. Sinabi ni Paul na wala siya sa external assignment nung gabing yon. Nasa istasyon lang siya at nakatalagang magsulat ng mga ulat. Ayon naman kay Owens, nagpapatrolya siya malapit sa isang malayong bar at bumalik sa istasyon bandang alas 4 ng madaling araw. Bagamat nakapagbigay sila ng malinaw na mga timeline at mga lugar ng aktibidad, wala namang mga saksi ang alinman sa dalawa para i-back up ang kanilang mga alibay. Kaya't nagpa siya ang hepeng ipasailalim sina Paul at Owens sa lie detector test. Pero dahil sa walang ganong kagamitan ang bayan, ipapadala sila sa Anchorage, ang pinakamalaking lungsod ng estado para sa pagsusuri sa susunod na araw. Gayunpaman, ng gabi ding yon, nakatanggap ang istasyon ng pulisya ng mapanuksong liham mula sa salarin. Sa liham ay tinutuya ang pulisya dahil sa pagdududa sa mga sariling kasamahan at diniklarang ang nagpadala ng liham ay ang siyang tunay na salarin. Kumpiyansa nitong sinabi na hinding-hindi siya mahuhuli ng mga pulis at sa oras na mabasa ng mga pulis ang sulat, nakaalis na siya ng bayan. Nang makita ang sulat, sandaling nag-alinlangan ang hepe. Kung paniniwalaan ang naturang liham, kung gayon, hindi sina Paul at Owens ang lumapastangan sa dalaga. Gayunpaman, mabilis na nakita ng hepe ang pakana ng salarin. Sa halip na malinis sina Paul at Owens, dahil sa sulat, mas lalo pa tuloy tumindi ang hinalang isa nga sa dalawa ang tunay na salarin. Una, masyadong nagkataon ang timing ng sulat. Pangalawa, ang katotohanang ipapadala sina Paul at Owens para sa pagsusuri ay impormasyong iilan lang ang nakakaalam, kaya't paano to nalaman ng salarin? Malinaw na pakanato ng tunay na salarin para ilihis ang investigasyon. Sa kasamaang palad, mas lalo lang pinatindi ng sulat na to ang hinala ng hepe. Maaga ng sumunod na araw, pinadala sina Paul at Owens sa Anchorage para sa pagsusuri. Sumailalim si Paul sa isang serye ng mga pagsusuri at sa huli ay napatunayan ang kanyang pagiging inosente. Pero nung oras na ni Owens,
Bigla siyang nagreklamong masakit ang kanyang ulo at sinabing wala siya sa tamang kondisyon para sa pagsusuri. Nang makita to, hindi na nagsalita pa ang hepe ng pulisya. Kinumpirma ng mga kilos ni Owens ang kanyang pagkakasala, kaya't agad siyang inaresto ng hepe bilang pangunahing pinaghihinalaan at nagpasimula ng isang detalyadong pagsisiyasat sa pagkakasangkot nito sa insidente. Diretso ang istruktura ng populasyon ng Nome, kaya't mabilis na nakakuha ng mahalagang lead ang mga pulis. Isang saksi ang lumapit. Sinabi nitong nung gabi ng August 2003, isang araw pagkatapos ng nangyari kay Sonia, nakita nilang may sinusunog si Owen sa loob ng isang abandonadong pabrika. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing lugar. Sa tumpok ng mga abo, nakakita sila ng isang botones ng maong at isang metal accessory para sa buhok. Nakilala ang mga bagay na yon bilang mga pag-aari ni Sonia. Dahil dito, mayroon na ngayong mahalagang ebidensya ang mga pulis laban kay Owens. Kasabay nito, nang malaman ang pag-aresto kay Owens, nakatanggap ang mga pulis ng maraming tawag mula sa mga kabataang babae, mga babaeng binastos at hinalay ni Owens. Napag-alamang madalas na ginagamit ni Owens ang pagiging pulis para mangbastos at manghalay ng mga babaeng sobra ang kalasingan. Sila ang pinipili ni Owens dahil hindi maghihinala ang mga tao kung ihahatid niya sila pauwi. At ang sobrang lasing ng mga babae ay karaniwang hindi nagaanong lumalaban. At kung magreklamo man sila sa himpilan, madali niya lang din silang malulusutan at idadahilan ang kanilang kalasingan para sa maling panghuhusga. Higit pa rito, dahil sa mataas ang katayuan ng mga pulis, lalo na sa mas maliliit na komunidad noong panahong yun, madalas na nag-aatubili ang mga babaeng ito na iulat ang insidente. Hanggang sa aristuhin si Owens na sa wakas ay nangahas na silang lumapit. Dahil sa mga nabanggit na mga kadahilanan, kaya patuloy na nagagawa ni Owens ang kanyang karahasan sa loob ng mahabang panahon nang walang kaproble-problema, hanggang sa makatagpo niya ang dalagang si Sonia. Nung gabi ng insidente, kahit na dumalo si Sonia sa isang kasiyahan, hindi naman siya uminom ng alak. Nagbunga to ng matinding pagtutol nang tangkain siyang salakayin ni Owens. Sa takot na isumbong ni Sonia, pinili ni Owens na patahimikin ang dalaga sa pamamagitan ng pagligpit dito. At dahil sa hindi naman lasing si Sonia, malaki ang posibilidad na paniwalaan siya sa istasyon sakaling magsumbong man ito, kaya tuluyan niya nang pinatahimik ang dalaga. November 4, 2003, 3 buwan pagkatapos ng nangyari kay Sonia, hinarap ni Owens ang kanyang unang paglilitis sa lokal na hukuman. Kasunod ng higit sa 2 buwan ng paglalahad ng ebidensya at higit sa 10 araw ng deliberasyon, sa huli ay hindi pa rin makapagbigay ng tiyak na hatol ang mga hurado. Sa karagdagang pagsisiyasat, napag-alamang may matibay na koneksyon pala si Owens sa ilang miyembro ng lokal na hurado. Sa paghahangad ng patas na paghatol, makalipas ang 2 taon noong December 6, 2005, pagkatapos ng maraming paikot-ikot, inilipat ang kaso sa ibang lungsod para sa paglilitis at sa pagkakataong to naging maayos na ang takbo sa lahat ng miyembro ng hurado na may nagkakaisang desisyon. Si Owens ay napatunayang nagkasala sa pagtapos kay Sonia at maraming bilang ng panghahalay. Nasintensyahan siya ng 101 years na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 34 na taon. Sa wakas ay nabigyan na rin ng katarungan ang walang kalaban-labang si Sonia at naway nakamit na niya ang katahimikan kung saan man siya naroroon. Siya nga po pala, may isa pa po akong channel at doon ko po ina-upload yung mga videos na hindi po ma-upload dito. Kung gusto niyo pong tingnan, ito po yung isa pang channel. Ililink ko din po ito sa baba. Salamat po talaga sa suporta at God bless po. At gaya ng dati, palagi po nating tandaang mag-ingat lagi at maging mapagmasid sa ating kapaligiran dahil ang kapahamakan kung minsan ay nagkukubli lang sa mapanglinlang na katauhan. Ito lang po para sa araw na to. Hanggang sa susunod na kaso, paalam.